o God's move is overwhelming. So we will discuss, dalawang bagay lang naman po kasi, ano po, ba't medyo malabo pa yata. Okay? So God's move is overwhelming. Either na-overwhelm tayo ng takot or na-overwhelm tayo ng magandang gagawin ng ating Panginoon. Okay? James, anak, pakiano nga yung monitor dito para mas nakaharap sa akin. Okay? Thank you. So, nais ng Panginoon, ma-overwhelm tayo ng kilos ng Diyos kaysa ma-overwhelm tayo ng kilos ng kaaway. Ano po, dalawa lang naman yan, either pinaghaharian talaga tayo ng takot or talagang ang focus natin ay sa gagawin ng ating Panginoon. Okay? So, pray muna po tayo. Father God, mas gusto po naming ma-overwhelm ng maliwanag na kilos niyo po, O Diyos, kaysa ma-overwhelm ang aming isipan ng mga bagay na nakakatakot, nakakainis. Panginoon, hindi po iyon ang nais mo sa aming buhay, kundi mas lalong makita namin kumikilos, gumagawa ka sa aming kalagitnaan. So, salamat po, O God. We give you praise, we give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Okay. So, may senior na po ako sa inyo dati, pero I want to review it para mas lalo nating makita kung paano tumatakbo ang maraming bagay sa ating pong isipan. Ano po? So, sabay-sabay muna tayong sabihin nito, don't be afraid, just believe. 1, 2, 3. Kasi tinan niyo po, talagang either naniniwala ka o natatakot ka sa buhay. So, sinabi ni God dito, ni Jesus kay Jairus, kasi yung kanyang anak, ano po, pag in a sense, may sakit, naghihingalo na. So, ang idea is, mananatili na lang nakatakot, nalulungkot po itong si Jairus, or talagang lalapit siya kay Jesus, ibigay ang kanyang takot, at ipag-pray talaga ni Jesus yung kanyang anak para ito gumaling. Pwedeng magkulong, pwedeng tumakbo, pwedeng malungkot, pwedeng manampalataya, pero ang pinili po ni Jairus is mas manalig sa Panginoon. Kasi nakakahiya rin kay Jairus eh. Kasi leader siya ng church, synagogue, or something, kilala siya, and yet parang nahihiya siya. Laging ang mga takot natin, ano po, kaya ayaw nating subukan, mapahiya, pagtawanan, ano ang masasabi ng iba. Lagi pong nakaugat doon yung maraming bagay na pwede tayong matakot. Okay? So, sige po, tingnan natin ito. Ano ba binabalik-balikan ni Gary dito? Yung ilaw. Okay, sige. Just ano na lang po natin. Okay. So, tingnan nyo ho ito. Ang fear sa faith, pareho po namang yung paniniwala. Ulitin natin ha. Ang takot at pananampalataya ay parehong paniniwala. Ang fear, natatakot ka, naniniwala ka na may nakakatakot na mangyayari bukas. Ang takot, naniniwala ka na pag ginawa mo ito, pwede kang mapahiya, pwede kang pagtawanan. Iyon ang nakikita ho natin. Pag takot na nag-ooperate sa buhay natin, lagi kang nakakakita sa iyong inaharap ng mga bagay na hindi mo gustong mangyari. Kaya, hindi mo na lang gagawin. Natakot ka lang. Unlike sa pagpananampalataya, ang nakikita mo sa future is may magandang mangyayari. Ang nakikita mo sa future kapag hinakbangan mo ito, hindi matatalo kung hindi mananalo. Na kapag inumpisahan mo ito, hindi ka malulugi, tutubo ka. Na pag ginawa mo ito, hindi ka lulubog, aangat ka. So parehong ang pananampalataya at takot ay may pinaniniwalaan. Again, ang takot, naniniwala sa mga pangit na mangyayari. Kaya alam nyo po yung mga katamaran, yung mga pagiging disorganized, hindi po siya totoo talagang tamad, takoching po. May na-observe po kayo mga tamad, yung parang walang gustong gawin sa buhay, hindi po yun ang pinakasakit, hindi yun ang pinakaugat. Ang pinakaugat po niyan, may takot sa puso natin na kapag sinubukan natin, mapapahiyakan. Minsan naman nagtataka naman ako, may mga taong wala naman talagang ipapanalo, talo na. Ano pa ikakahiya mo? Talo ka na nga. Kung pangit ka, ano papapangit sa buhay natin? Pangit na nga yung mga bagay na pinanggalingan natin at wala namang gaganda nang wala tayong ginagawa. Amen po ba tayo doon? Sige nga po, tingnan nyo po yung katabi nyo po kung may takot o may pananampalataya. Tingnan nyo lang po. Okay? Di ba iba natatakot pa na baka matalo? Ano matatalo? Matagal ka nang talo. Wala na nga nangyayari sa buhay po natin. Ano po? So,
Anxiety is wasting present energy on a future outcome that is undesirable. Yung natatakot ka na, pag-aaralin mo yung anak mo, baka magkautang-utang ka lang, pagkatapos mabubuntis lang, hindi ka naman, magbabayad ka lang. Yung ganun tumatakbo, paano kung makatapos ng pag-aaral? Paano kung maging professional? Paano kung? Di ba? So yun po yan. Kaya, mga kapatid, malaki ang nawawala sa atin kapag pinapasok po natin yung anxiety. Kaya yung mga taong nade-depress, yung may issue ng mental health, ayaw na nilang kumilos, magkukulong na lang yan. Kasi wala na silang nakikitang maganda. Kaya nga ang pinaka-basic step, kung may kilala po kayo na nade-depress, ang tatanungin mo lang sa kanya agad, ano yung gusto mong gawin? Gusto ko mag-ayos ng bulaklak. Sige, yun ang ayusin natin. Para sa kamatayan ko. Wag naman. Ano po? So yun po yung sasabi natin, dalhin mo siya. Kung gusto niya mag-bike kayo. Kung gusto niyang mag-swimming, sumisid ng 1 oras sa ilalim, sige lang. So ang sinasabi natin is, kapag inaatake tayo ng anxiety or mga takot sa buhay at ng sobrang lungkot, ang babalikan mo sa kanya, ano yung gusto niyang gawin? Doon mo siya sabayan. Doon mo siyang gustong sabayan, okay? So, sana huwag tayong patali sa laging may parang pangit tayong nakikita. Di ba? Kung matalo, kung manalo. Okay? Kung bumagsak, kung umangat. Di ba? Sino rito yung nag-travel ka ng aeroplano, 1 oras lang ang biyahe mo, wala kang inisip kundi baka bumagsak ang aeroplano. Nakababa ka na, baka bumagsak ang aeroplano. Parang hindi mo na na-enjoy, po. Kagagaling ko lang from Palawan, po, ditong week na to, 4 days. Naghahanap po kasi ko ng aeroplanong hindi maalog. Po, yung maganda yung pang-ilalim. Kasi minsan po, kahit nasa aeroplano ka na, may hams nakakatawa sa kanila, sasabihin ng nurse or kapitan, may turbulence, po. Yung turbulence niya po, ganun din po. Pag sinabing turbulence po, hindi naman sinasabi talagang, pag ganyan po, Although, syempre, nakaranas din po ako ng, dumaan kami sa air pocket, 100 meters yata yun, yung, kala mo, hindi na makakabawi, po. Kala mo, landing na agad, okay? So, ang sinakyan ko naman po is Philippine Airlines, po. At ang pinaka-na-enjoy ko po, na wala po sa Cebu Pacific or AirAsia, is may biskwit sila. Wow! Ang mahal ng biskwit nito. Doon mo lang makakain ito sa aeroplano. Pero totoo lang po, nung nag-ibang bansa tayo, yung KLM naman, yun ang pinakagusto ko po, yung paggigising ka, bibigyan ka ng maliit na towel, ibig sabihin yan, punasan mo na yung kamay mo, magwasa pa ng konti, may pagkaing paparating. Wow! Yun po yung mga nakaka-enjoy po doon, kaysa yung all throughout ng biyahe mo, babagsak. Hindi ka namatay po sa aircraft, kundi inatake ka. Buhay lahat ng kasamahan mo, ikaw lang yung patay. So, sinasabi ho natin is, kabahan po kayo kapag ang aeroplano po napunta sa Mars. Sumobrang taas ang lipad. Po? So yun ang point natin, huwag nating sayangin ang ating energy kaiisip ng pangit na bagay. Let me challenge you. Kaysa gamitin mo ang energy mo kaisip ng pangit na bagay isang tao, ba't hindi ka mag-isip na maganda sa taong iniisip mo? Yun talagang palaganapin natin. Pag-chismisan natin yung kagandahan ng buhay ng isang tao. Pag-chismisan natin yung magandang mangyayari sa buhay. Very contagious po kasi ang takot. Pag nakarinig ka ng isang natatakot, eventually, marami na rin pong matatakot sa buhay. So fear, isipan muna. Diyan lahat nagsisimula, lahat ng bagay sa isipan muna, wala kang mararamdaman nang hindi mo muna naiisip, wala ka munang bagay na mararamdaman na hindi pumasok sa isipan mo. So fear, ang kasunod niyan sa puso, mararamdaman mo, anxiety. Kapag laging takot ang naghahari sa puso natin, laging may kaba, laging may pangit na bagay na mangyayari, laging merong negatibo tayong nararamdaman sa puso po natin. Okay? While faith is this. Ang faith, sinasabi nila, ito talaga yung superpower natin. Kapag ikaw
nakakita na magandang bagay sa hinaharap, full of anticipation yung puso mo, grabe ka, lagi kang excited. Superpower yan. Sabi natin lahat, anticipation. Yung anticipation na, I know, breakthrough is coming. Ang pangit na, I know, broken-hearted is coming. So, ang pangit po noon. Kaya, nais ni God na mag-operate tayo dito sa pananampalataya. Kaya sabi niya kay Jairus, don't be afraid, just believe. Tingnan mo, kahit po sa sarili natin, maraming pagkakataon, hindi naman talaga ibang tao ang namimintas po sa atin, kundi po yung sarili po natin. Parang ang dami nating nasasabing pangit sa sarili natin, kaysa maraming bagay na maganda na pwede naman nating sabihin sa buhay. So, from isipan, kapag negatibo ang naisip, negatibo ang mararamdaman. Kapag maganda ang nakita, maganda ang pwedeng maramdaman sa buhay. Sino ho rito natatakot kang makatanggap ng 13 months? February pa lang may 13 months na. Kinakabahan ako, natatakot ako, bakit? Baka i-promote ako eh. Baka dagdagan ako ng bonus. Wala pong ganun. Pag ganun pong naramdaman natin, may tama po tayo. Ano po? Okay? So, anong mararamdaman? Pag yung naramdaman natin pangit, ang kasunod niyan, procrastination, hindi ka nakikilos. Diyan yung hindi ka nagagawa. Diyan yung hindi ka nahahakbang kasi may nakikita kang ang pangit eh. So, ang mangyayari sa atin, yung kamay natin na dapat kumikilos, kapag takot, napaparalyze. Napaparalyze. Kung walang mangyari, kung may mangyari nga eh. Kung may pangit na bagay, kung may magandang bagay. So, kapag ikaw ay full of anticipation, naroon yung power. Kaya hindi po ba kayo nagtataka, yung mga taong maraming ginagawa, parang ikaw yung napapagod sa kanya, pero ang totoo, lagi siyang napakalakas. Lagi siyang napakalakas. Yung mga tao naman, may mga taong walang ginagawa, pagod na pagod. Nakakita na po ba kayo ng ganun po? Wala namang ginagawa, pagod na pagod. Kasi nga po, yung pag-iisip ng negatibong bagay, sobrang nakakapagod. Sobrang nakakaalis ng lakas. May iba, binibigyan mo pa lang na instruction, pagod na, pwede po bang mag-leave? Kapapasok lang, nag-leave agad eh. So yun po yung point natin, yung taong puno ng takot, walang kalatoy-latoy sa buhay, pero again, ang ugat niyan, kaya siya tinatamad, kaya siya disorganized. Alam ko naman wala nito sa Praise Church. May mga tao po, grabe po ito nakakalungkutan, may mga tao, ni sarili niya hindi niya maayos, tinatamad, ni hindi maligo. 1 linggo na hindi nagtutoothbrush. May iba naman talaga medyo ayaw lang. Ano po? O sige, naunawaan ko po kayo po. Pag malamig, okay lang na hindi maligo. Ngayong napakainit. Sobrang init. Grabe po yung pinuntahan ko sa Palawan. Wala talaga kaming yung tubig doon, yung fresh water po talaga. Kulang na lang, gusto mo inumin. Grabe, very refreshing po. Sabi ko, walang panama dito ang Ace Water Spa. Ang ganda, very natural. 3 beses po yata akong maligo. Ano po, pagkapaligo ko, maliligo agad ako kasi pagkakbang ko, nadumihan agad ang paa ko. Ano po? So napakasarap ng pakiramdam. At pag gusto nyo pong bumili ng lupa, 1 hektarya, 100,000 to 200,000 lang po. Sabihin nyo po sa akin, kapag gusto nyo po, mag-uwi sana ako na 1 hektarya, hand carry ko sana. Hindi ko lang alam kung saan pwedeng ilagay dito. Kung maiuwi lang yung lupang ganon, Architect Arvin, ano po? Grabe. Pero 20 hectares po kasi yung dinidevelop. Hindi ko pa naman napag-iisipan, pero biniro ko lang yung mismo talagang in charge. Sabi ko, pag bumili ko, yung may malapit sa Batis, yan ang ibigay mo sa akin. Ngayon, parang meron akong naririnig, ang plano nila doon, sa lugar po na yun, mga 2 hours mahigit from Puerto Princesa, mala Disneyland ang gusto nilang itayo na campsite. Kasi ang Disneyland din naman dati, hindi naman pinaniniwalaan eh. Ang sabi nga nila, pure imagination eh. Pero ngayon, ang Disneyland, wala yatang tao na hindi gusto na makarating sa Disneyland. Pero kung pinairal natin yung takot at puro pangit lagi, wala naman talagang mangyayari. Kaya yung pasensya na po, may mga taong wala talaga nangyari sa buhay kasi ang totoo, pinili mo naman talaga yan.
Unless na lang kung nagsikap ka talaga at tuloy-tuloy na ginawa mo ang maraming bagay. Okay? So, tama ba, June 7, magkakaroon po tayo ng family camp. Ano po? Get in touch with Teacher Chen, ano po, sa kids church natin, at sa ibang leaders natin. So, pag ito sinabi mo sa anak nyo po, June 7, excited po yan. Ano po, excited yan, hindi na matutulog yan. June 7 na ba, mami? June 7 na ba, mami? Puno, kasi iba yung anticipation eh. Iba yung lagi kang may magandang iniisip. Parang gusto mo bumilis na. And they have power po talaga para po laging hintayin ang magandang bagay. Kung may nakikita kang magandang bagay sa iyong hinaharap, may pananampalataya ka, i-honor po ni God yan. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa ating Panginoon. Okay, so, tinan ko lang natin to. Procrastination is the grave in which opportunity is buried. Kapag merong magandang pagkakataon at natakot ka, inilibing mo ang pagkakataong iyon dahil sa hindi natin pag-aksyon. Kaya maraming tao laging nanghihinayang, maraming pinanghihinayangan. Kasi marami tayong inilibing na opportunity, may nagpapaaral sa iyo, nahiya ka o natakot ka, hindi mo grinab, sayang. Sayang. Merong nag-alok sa iyo na para katulungan ng business, pero hindi mo grinab, nahiya ka lang at natakot ka. Sayang. Ang dami mo sanang pera ngayon, hindi ka ini-sponsoran. Ang dami mo na sanang nangyaring magandang bagay kung nung una hindi ka natakot. Pero again, tapos na yon. Tapos na yon. Ang maganda ngayon is, huwag natin panghinayangan kung tayo po ay may 5 to 10 years pang nalalabi sa buhay natin, planuhin nating mabuti iyon. At yung sa mga may nangyari naman sa buhay, ang isipan nila ito, buti na lang humakbang ako. Buti na lang naniwala ako sa Diyos. Buti na lang hindi ako napadala sa takot. Mga kapatid, again, huwag ilibing ang magagandang pagkakataon na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. I don't know kung sino dito, last 10 years ago, inalo ka ng insurance. Sabi mo, di ko kayang bayaran yan. Pero napag-realize mo, kayang-kaya palang bayaran. So ngayon sana, insured ka na, may natatanggap ka na, ano po? So kaya mga kapatid, walang ang pangit ho kasi pag puro takot. Kaya tingnan natin to, last na lang to sa idea na ito muna. So kapag takot, sa future, ang naisip natin, may pangit na mangyayari, hindi ko kaya, matatalo lang ako, malulugi lang ako, kakainin ang emotion mo ng kabalisahan at ng takot at hindi ka nagagalaw to the point na ito na nga po, procrastination, hindi ka hahakbang, ano po. So, passive lang. Tumitingin ka lang pero walang nangyayari. Unlike sa faith, grabe po yan, anticipation, power, and production or productivity. Narito po ba si Bam? Nasaan si Bam? Bishop Oriel? Hindi, si Bam. O si Bam, natutuwa po ako. Kasi may time, hindi naman manginginom si Bam, pero malaki yan tiyan. Pero nung bumalik po sa pag-exercise, sabi ko, nung tumayo siya dito, uy, may nangyari na kay Bam. Sabi ko, ang galing. Hindi po ba? Matagal ka na sana sexy. Ang waistline mo, sana 16 lang. Parang asawa ni Papay. Sino yung asawa ni Papay? Si Olive ba yun? Ano po, ganyan lang po ang baywang ni Olive po, ano po, kukulang na 1 centimeter. So, ang point ko lang is, matagal ka na sanang maganda ang katawan kung matagal na natin tong inalagaan. Okay? Sabihin mo sa katabi nyo po, chubby ka pa rin. So, lahat naman tayo gusto maganda ang katawan, tama? Ang mabilis mo makapagpapayat pag may diabetes ka. Naturally, normal ka, pumapayat ka talaga, pero wag naman po yun. Okay? So again, don't be afraid, just believe. If you operate yourself into faith with God, malaking bagay ang mangyayari sa buhay po natin. Muli, malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Don't be afraid, just believe. Dito ako pupunta ngayon, meron itong isang tao sa Old Testament, ang pangalan niya is Gideon. Mula siya sa maliit na lahi po ng Israel. In fact, si Gideon po, hindi naman talaga siya kilala in a sense. Maliban na lamang nung tinawag siya sa Panginoon, wala namang pumapansin sa kanya.
Pero si Gideon, maliit na nga yung pamilya na pinanggagalingan, wala namang sinabi sa Bible na may nag-encourage sa kanya. Wala rin namang sinabi sa Bible na si Gideon is, yun nga po na may mga taong nagtulong-tulong sa kanya para gumanda ang buhay niya. Pero nung ma-encounter niya sa Lord, iba talaga po ang nangyari sa kanyang buhay. By the way, mga kapatid, walang ibang makatutulong sa atin kundi ang sarili natin at ang Panginoon. Kung lagi kang aasa sa iba, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya kung ang magulang mo hindi ka sinusuportahan, suportahan mo yung sarili mo. Kung hindi ka sinusuportahan ng kapatid mo, suportahan mo ang sarili mo. Kasi ang mangyayari sa atin, kapag walang nangyari, ang sasabihin mo lang, hindi kasi nila ako tinulungan. Bakit ikaw? Tinulungan mo ba ang sarili mo? So, yun po yun. So, God's move is overwhelming. Sino magsasabi yung maliit, pwede palang manalo? Sinong magsasabi na yung walang naniniwala sa kanya, pwede ka palang manalo? Yung pinanghihinaan ng loob at marami ring takot sa buhay, doon ang galing, pwede ka palang manalo. Kung ang nananalo lang yung magaling, kung yung nananalo lang yung mahusay, ilan lang ang totoong mahusay? Ilan lang yung totoong magaling? By the way, mga kapatid, may narinig lang ko, kung ang sobrang mayayaman, mga atleta lang, katulad ni Manny Pacquiao, hindi naman tayo lahat pwedeng maging atleta. Hindi naman lahat kasing utak ni Steve Jobs. Hindi ho kasing lakas ng lahat ng ganyan. Pero, ang sinasabi natin, kung tayo'y magsisikap na humakbang, kahit ang pangkaraniwan na tao ay pwedeng gumanda ang buhay. Yung initinan ko pong camp sa Palawan, totoo po yun, simple lang ang buhay nila. Nabagbag na naman ang puso ko kasi nakakita na naman ako ng 2 bata kasama ng nanay niya. Bundok po kasi yun na inihahatid ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Nakakita na naman ako ng mga uma-attend sa camp na mga kabataan, tawid dagat, pero kayang magbayad at totoong nagsisikap. So, kaya lang ang gulat ko lang doon, hindi magkasa yung sasakyan nila, ang dami nilang sasakyan. Nakakatuwang pakinggan. Ang daming sasakyan nung lugar po talaga nung magkampo. Kasi nga po, 2 to 3 hours yung travel So, paano nangyari yun? Nasa probinsya, and yet they have their own car, at talagang in a sense, taga-probinsya to, pero hindi to utak probinsya, yung puro libre. Yung parang hindi ko masagip sa kanila yung parang ayuda mentality. Parang ginagawan talaga nila ng paraan. Kaya mga kapatid, again muli, may sasabihin ako sa inyong 4 na bagay. Tandaan lang nating mabuti to, simple lang to, and then with the help of worship team mamaya, magde-declare tayo. As 1 week from now, i-declare natin, God is moving. Pag napaniwala ka ng demonyo na wala siyang ginagawa, katapusan na natin yan. Kapag napaniwala ka ng demonyo na ang pagsisikap natin ay wala namang pupuntahan, nagtagumpay po ang kaaway. God's move is overwhelming. Sabihin nga natin yon, God's move is overwhelming. Don't sit back, rise up. Ito yung pinaka-keyword dito Tingnan mo, Judges 6:12. Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi, ikaw, magiting na sundalo, ang Panginoon ay suma sa iyo. Kung nakapanood na po, sino-sino atin ito nakapanood po ng 300? Ayan. Nakapanood na po ba kayo ng 300? Sino man nakapanood ng 200 lang kasi kapos yung pambayad mo? Hindi ba yung 300? Grabe, no? Ito yung 300 na magigiting na mandirigma. Pero itong si Gideon, sa dulo, hindi 300 na mandirigma, 300 na pangkaraniwan. Hindi 300 ito na best of the best. Hindi 300 ito na punong-puno ng husay at galing. 300 lang ito na pangkaraniwan. And yet, tinalo nila ang kahariang may napakatinding mga mandirigma at sanay sa laban. By the way, 32,000 yan, nagsimula, madidiscuss naman natin yan. Pero tingnan nyo lang po muna, yung idea na kahit pala ang pangkaraniwan ay pwedeng manalo sa laban.
Number one, why God's move is overwhelming? Bakit kapag kumilos ang Diyos, sobra kang mamamangha, sobra kang malulunod sa tuwa because God sees potential where we see problems. Kasi ang Diyos, yung problema sa tingin mo ay problema, sa Diyos, potential yun. Sa Diyos, yung nakikita mong pangit, sa Diyos, maganda yun. Sa iyo na nakikita mong walang mangyayari, sa Diyos nakikita niya may mangyayari. Sa Diyos yung nakikita po ng mga tao na basura, sa Diyos ginto iyon. Ibang-iba ang pagtingin ng Diyos, ibang-iba ang pagtingin ng tao. Merong mga tao na hindi naniniwala sa atin. May mga taong hindi naniniwala sa kakayahan natin. Pero si God, naniniwala po sa atin. Ito, madali naman itong kabisaduhin to sa Judges 6:12. The Lord is with you, mighty warrior. Sabi nga natin yon, the Lord is with you, mighty warrior. Sa iba pang salin, the Lord is with you, mighty warrior of God. Dalawang bagay ang hindi agad nakita rito ni Gideon. Number one, the Lord is with you. Hindi nakita ni Gideon, hindi siya naniniwalang sinasamahan siya ng Diyos. Kung sinasamahan kami ng Diyos, bakit kami binubuli ng aming mga kaaway? Kung sinasamahan ako ng Diyos, bakit ako mahirap? Kung sinasamahan ako ng Diyos at ang aking pamilya, bakit ang gulo ng pamilya namin? Kung sinasamahan ako ng Diyos, bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang sweldo ko? Lagi kaming survival parang. So mga kapatid, si Gideon, hindi niya nakita na sinasamahan siya ng Diyos. Kasi nga, ang baba ng pagtingin niya sa kanyang sarili. Kasi nga po, wala siyang nakikita na maganda na magagawa niya at ma-accomplish. Pinanganak na mahirap, mamamatay na mahirap. Pinanganak na magulo sa pamilya, lalaganap lang ang magulong pamilya. Pangalawang hindi nakita ni Gideon dito is his potential. Ang tawag sa kanya, mighty warrior. Kasi naman po, nung na-meet siya nung angel ni God, ang ginagawa po ni Gideon, nagtatago po siya habang nagigiik or habang nag-ano ng palay or trigo kasi nga baka kuhanin ito ng kaaway nila. Pwede naman talaga nagsimula ng takot pero hindi mananatiling nasa takot at tunay po na may mangyayari sa kanyang buhay. God sees potential where we see problems. Bawat tao na makikita nyo, may galing at husay yan. Can I hear amen? O sabihin nyo sa katabi nyo ngayon, alam ko, magaling ka at mahusay. So huwag tayong tumigil hanggat hindi lumalabas yung galing na husay na yon. May iba rito, ang gagaling, huwag namang magaling kumain, magaling magkalat, magaling sumagot sa magulang. Minsan puro galing din ng diyan ka magaling, sa init ng ulo, parang ganyan, po. So, sana hanapin natin yung galing at husay. Pag nakita natin yung galing at husay, ano gagawin natin? Suportahan. Minsan naisip ko, basta ako po, pag nakita ko ng kabataan, kung meron po agad ako naiisip, gusto kong pag-aralin lagi. Lalo na pag nakikita namin yung potential at nakakatuwa pagkagaling ko ng Palawan, kinukwento sa akin ni nanay na may nakita siyang isang kabataan na parang deserving tulungan. Yung kala mo, luluko-luko lang, pero ang ganda ng grades, ang tataas ng grade. So, ang sarap sa puso. Alam niyo po, napagod na rin po tayo na yung tumulong na basta tumulong lang. Yung hindi naman nagsisikap, paano mo tutulungan yung hindi nagsisikap? Paano mo tutulungan yung ayaw patulong? Paano mo tutulungan yung mahirap na gusto magpaawa lang sa gobyerno? So, napakagandang tulungan is mahirap na nagsisikap, mahirap na nag-aaral mabuti, mahirap na kahit matindi yung kanyang problema, pero lumalaban po sa buhay. Mga kapatid, nakakatuwa ang Diyos. God's move is overwhelming kasi hindi mo pa nakita ang pwedeng gawin ng isang tao na kahit maliit ka lang, kahit wala kang masyadong ibubuga sa buhay, pero nakikita ng Diyos yung maganda mong mararating, yung magandang pwede mong mapuntahan. Wow! Tingnan niya natin itong magandang bagay nito. When God gives you a vision, He already factored in your flaws. Kapag pinakitahan ka ng Diyos ng isang bagay na gagawin,
isipin mo na bago ka pa ipagawa sa iyo ng Diyos, nakita niya na yung limitasyon mo. Nakita na ng Diyos yung mga kakulangan mo. At hindi ka tatawagin ng Diyos na sa iyo lang lagi, yung credit or in a sense, kapag ang Diyos ay may ipinagawa sa iyo, hindi yung capacity mo ang kanyang tinitingnan, kundi yung lakas ng Diyos, paano kanya matulungan. Amen? Kung ang gagawin ni God at pipiliin ni God sa isang bagay ay yung walang pagkukulang, walang qualified. Ang alam ko ito, lahat tayo hindi qualified. Pero kapag tinawag ka na ni God, tutulungan ka niya para ka maging qualified. Amen? Pumipili ang Diyos ng hindi malakas, pero kapag pinili ka na niya, palalakasin ka niya. Amen? Maaring hindi ka matalino nung pinili ka ng Diyos, pero nung pinili ka ng Diyos, doon ka niya patatalinuhin. Amen? Nakakatuwa naman po kasi ilan tayo ngayon? Ilang bilyong tao sa mundo na kung makikita lang nila yung potential nila, ang laki-laking bagay. Muli nakikita ng Diyos na ang mga kinakaharap mo na kahit tila maganda, tila pangit sa Diyos, lahat yan potential. Lahat yan ay pwedeng magdulot na magandang bagay. O sige po, lahat ng naniniwala pumalakpak muna ng malakas para sa Diyos. Amen? Wow, thank you, Jesus. Why God's move is overwhelming? Because God starts small to show He is big. Laging ang Diyos nagsisimula sa maliit na kanyang palalakihin, kaunti na kanyang pararamihin, hindi ganong maganda na paggagandahin, hindi ayos na magiging maayos. So, nung pinili na ng Diyos si Gideon, at sinuportahan po siya ng bayan, 32,000. 32,000 yung kasama niya. Kaya nga sabi sa 7:2 ng Judges, you have too many men. Baka kapag nanalo kayo, kasi ang dami nyo kasi ang galing nyo kasi ang lakas nyo. Gideon, ang dami. Out of 32,000, 300 po ang natira. 300 na lang. Paano mananalo ang 300 sa napakaraming kalaban? Mananalo sila because God's move is overwhelming. Kaya nga tuwa tayo po kapag minsan lumalaban tayo sa malalaking bansa at nananalo yung mga maliliit na ibang bansa. So nakikita ng very overwhelming. So tingin nga po kayo saglit sa akin. Tingin lang po kayo saglit sa akin. Kasi pareho tayo Maraming pagkakataon, ang liit-liit ng tingin mo sa sarili mo. Pero ang talino mo, ang ganda mo, ang galing mo. Di ba? Napakabilis nating paniwalaan na maliit ako, wala akong kwenta, kaysa sabihin natin at paniwalaan na pwede kong gamitin ng ating Panginoon. Bakit ba laging ang tingin mo, magaling sila, ako hindi? Bakit ba laging ang tingin natin sa sarili natin, may mangyayaring magandang bagay sa kanilang buhay, ako hindi? Makakapasa sila, ako hindi? Bakit ba ganun lagi ang tingin natin sa ating sarili? God starts small to show He is big. Maliit, nagsisimula ang Diyos para makita natin siya yung dahilan kaya ka lumaki, kaya ka pinagpala, kaya malayo ang narating mo sa buhay kasi may malaki kang Diyos. Amen? O sabihin natin sa katabi natin, malaki ang Diyos na aking pinaglilingkuran. So, sobrang nakakatuwa kasi by normal, kita mo bansang Pilipinas, parang walang mangyayari. Sino rito natuwa sa election? Nakakatuwa rin pala pag may hindi nanalo. Panalo tayo! Pang 45. Hindi ba kasi parang nakakainis yung hindi dapat manalo pagkatapos nanalo? Nakakainis pero by God's grace. Pero ito natutunan ko nung pagpunta ko sa Palawan Grabe, ang ganda ng sinabi ni Pastor Ancho. Grabe, para ako nag-encounter ng 4 na araw. Katabi ko sa tent. Kala ko katabi ko si Apostle Paul. Panginoon. Pero sabi ni Kuya Ancho, natuwa ako. Pastor Loy, hindi na ako nagpe-pray ng malinis na halalan. Tinigilan ko na. Kasi mali. Hindi na ako nagpe-pray na sana magkaroon ng malinis na halalan. Ang ipinagpe-pray ko na sana magkaroon ng mga malilinis na tao.
Ano kinalaman ng halalan? Puro tao ang bumubuo dyan. Kahit ka mag-pray ng malinis na eleksyon, kung nag-handle dyan, maruming tao, laging marumi ang maraming bagay. Amen? Lord, sana po luminis ang City Hall. Pipinturahan natin. Sana po umayos ang mga tao na nanunungkulan. Amen ho ba tayo doon? Ang tao ang babaguhin ng Diyos at mababago ang sistema, magbabago ang kalakaran kasi ang taong ginagamit ng Diyos para mag-create ng pagbabago. Can I hear amen? So, kahit yung church natin, ang dapat baguhin yung tao. Yung pamilya natin, ang dapat baguhin yung tatay. Lord, sana magkaroon ng maayos na pamilya. Lord, ang talagang babaguhin mo yung tatay. Walang napakagandang sistema, walang napakagandang pamantayan kung ang mga namumuno ay marumi at hindi tapat at ayos. Kaya mga kapatid, ang solusyon, discipleship pa rin. Discipleship pa rin po. Sana i-disciple natin yung mga tao na bata pa lang. Sana nga yung grade 1 pa lang, grade 2, tinuturuan mo na paano ang malinis na pagboto, maayos na pagpili ng ating mga namumuno. So mga kapatid, huwag tayong masyadong sobrang general. At the end of the day, pag nabago ang tao, marami ang mababago. O lahat na nakakagets, pumalakpak ng malakas para sa Panginoon. Amen? Wow, thank you Jesus. So God will never allow the credit for a miracle to be stolen by our comfort zones. What does it mean? Wala ko kayo makikitang nangyaring milagro sa katamaran. Wala ko kayo makikitang milagro na nangyaring gumanda ang buhay niya nang wala naman talaga siyang ginawa. Walang miracle sa comfort zones. Walang magandang mangyayari kung hindi ka hahakbang ng pananampalataya. Ang himala ay nangyayari kapag natutunan nating sundin yung kala mo mabigat na pinagagawa ng ating Panginoon. Di ba? Kasi may tendency tayo Gusto natin as much as possible, may nangyayaring maganda na wala naman tayong ginagawa. Gusto mong lumusog, ayaw mo naman disiplinahin ang sarili mo. Gusto mong maging maayos yung pamilya natin, hindi naman kayo nag-uusap-usap. Paano kayo magiging maayos na pamilya? Ni wala nga kayong panahon. Ni hindi na nga kayo nag-uusap-usap, puro cellphone na lang. Paano gaganda ang buhay natin? Kaya makita lang natin yung maliliit na bagay na yun na kapag ginawa po natin, may mangyayaring maganda. Again, simpleng panalangin, simpleng isinama mo dito ang pamilya mo next week, may ginawa ka, may mangyayari po sa ating buhay. Gusto nyo magkaayos, ayaw naman natin kausapin yung mga bagay na yun. Wala pong mangyayaring maganda. Hindi i-allow ni God na ang mga dakilang bagay na mangyayari sa ating buhay, ang credit ay nasa comfort zones. Wala naman kaming ginawa Hindi. Most likely, nag-pray din kayo. Tingnan niyo po, kung kikilos ang Panginoon sa lahat ng simbahan sa linggong ito, sino yung kanyang pagpapalain? Yung mga taong nananalangin. Yung mga taong alam nila kapag sumunod sila sa salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi kumilos ang ating Panginoon. Amen po ba tayo doon? Sana may nakukuha tayo. God's move is amazing, kasi alam natin, nagsisimula ang Diyos sa maliit at makikita natin, overwhelming, ang laki na pala na nangyari. Paano 24 years ago kung hindi po tayo naglakas ng loob na simulan? O paano pag hindi ka umoo sa vision ng Lord, may makikita ka bang malaking bagay? Kung hindi ka umoo sa conviction at sa leading ng Holy Spirit, may makikita po ba tayong malaking bagay? Basta by the way mga kapatid, basta laging ito po ang conviction ng inyong pastor. Kung ano man yung magandang makikita nyo po sa Praise Church Manila, sa lahat ng bagay, it is God. Ang Diyos pa rin po. Ang siyang dahilan. Lagi kong conviction na sinasabi, pwede po ako mawala, pwede ko mamatay agad. Pero yung gawain ng Diyos hindi mamamatay, magpapatuloy kasi siya ang may hawak niyan. Amen? Wala tayong maipagmamalaki, wala tayong maipagyayabang. Ikaw ay isang putik na hinulmahan ng ating Panginoon at biniyayaan. Wala kang magagawa kung walang ipapaisip sa iyo ang Diyos na maganda. Kung hindi ka niya ginising at hindi ka niya tinulungan, ano ang pwede at kaya mong gawin? Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Ang lahat sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Again, ibigay natin ang malakas na palakpak sa Diyos na siyang totoong gumagawa po
sa buhay po natin. Hallelujah. Okay, so number 3, God uses the weak to defeat the strong. God uses weak to defeat the strong. With the 300 men, I will save you. Sa mundo, kapag mahirap ka, parang hindi mo kayang lumaban. Sa mundo, kapag hindi ka masyadong matalino, parang hindi ka magtatagumpay. Pero dito kay Gideon, ang isang issue muna, maniwala kang sinasamahan ka ng Diyos, maniwala kang nakikita ng Diyos ang iyong potensyal, galing, husay at ganda. God uses the weak. O sige, total din naman, minsan hindi tayo believe sa sarili natin. Sino rito alam mong mahina ka? Kung alam mong mahina ka, pwede ka pa rin gamitin ng Diyos. Nakakatakot din yung, Pastor, ako po, matalino po ako, ba't hindi nyo po ako gamitin? Minsan nakakatakot naman po yung ganun. Kaya nga po, halimbawa, may papasok sa church, pagkatapos, ka-attend lang, nagsuggest na ng napakaraming bagay, nakakatakot po. Nakakatakot. Yan ang siguro galing niya sa pinakamalaking problema ng isang church. Ano po, pagkatapos napunta siya, wow, nadagdagan kami ng malaking problema. Mamaya po, grabe. Basta ingat po, it takes discernment para po marana. So, God uses the weak. Minsan dito ako natutuwa. Dahil kung lakas at lakas naman ang pag-uusapan, anong laban ko? Kung talino-talino ang pag-uusapan, ano ang laban ko sa taong matatalino? Ano ang laban ko? Wala naman akong support or sa pamilya ko. Anong laban ko? Minsan masarap lumaban kapag lahat na dyan ang resources. Paano if your only resources is your faith in God? Yung pupunta ka na alam mo namang wala kang resources, basta unang hakbang lang muna ito, saka ko naiisipin kapag tinanggap ako, yun muna yung first step, ano po? Sobrang very comforting and very overwhelming to believe that God uses the weak to defeat the strong. May sinabi sa Ecclesiastes, kayo na lang po ang maghanap. Hindi lahat ng mabilis na nananalo. Hindi lahat ng magaling nananalo. Hindi lahat ng mahusay nananalo. Kaya, minsan nakala nila, ang tawag nila doon, tsamba. Pero sa Diyos, ang tawag doon, himala at galaw ng ating Diyos. Kung sa tingin mo parang ikaw mahina, qualified ka. Ikaw ang palalakasin ng ating Panginoon. May ipapagawa sa iyo na higit pa sa ginawa ng mga matatalino ang pwede mong gawin kasi sinasamahan ka ng Diyos. Amen po ba tayo doon? O ayan na, wala nang excuse po Wala nang excuse. Ako po, lahat po ngayon ang nakikita ko po mga tao, o kaya lahat po ng kinakaunselan ko po ng mga couples, laging ang potensyal na nakikita ko, isang araw hahawak ng simbahan ito. Isang araw, ito pagpapalit, pagkakalooban ito ng negosyo at magiging supporter ito ng kaharian ng ating Panginoon. Lagi pong ganun ang tingin ko po. Mamaya, kakanta po ang kids church natin. Naka-uniform sila. Mamaya pa po yun, baka bumaba agad na tinatawagan na tayo ni Pastor sa itaas. Ano po? Hindi po ba nakakatuwa yung bata pa lang, ngayon pa lang nakikita na natin kung ano ang mangyayari. Wala naman ho kayong makikita na ang pangarap niya, gusto ko po maging pusakal. Ano po? Ayoko po yun. Yung inatinan ko pong Braveheart sa Palawan, ganda po Biro may dog show pa sila. Braveheart talaga. Gusto nyo magkampo tayo na gano'n? Yung may yung German dog, pagkatapos, yung kakagatin, kung sino pinakamalalim na kagat, may panalo. May premyo. Grabe, kahit alam mong tinakpan po yung pinakanguso o bibig ng aso, nakakatakot pa din. Pero dami pong kabataan nag-uuna-unahan. Sabi ko, gayahin ko kaya ito. Kumuha ko ng 3 askal. Matitindi yung mga rabies, Yung wala pang ilang minuto, tigok agad. Pero ang point ko doon is ganito, ang ganda nakita pa sa camp na yon. May tinatawag na asong mga galisin, hindi pinapansin. Pagkatapos sa mall naman, naka-diaper. Grabe, hindi ba, baby? Grabe pag nakakita ko ng aso, di ba? Sobrang mahal, ganun po. Pero may mga asong kalye din po Yung binabato. Gusto niyo po ba ng buhay na ganon? Yung ang tingin sa'yo, galisin, binabato ka. Yung ang tingin sa'yo, wala kang kwenta. Pero ang totoo, punong-puno ka ng potensyal. Huwag naman tayong pumayag. Ang ganda-ganda ng buhay natin. Pagkatapos, babaliwalain ka lang
Amen? So, it's about time na makita mo, yes, hindi ka perfect. Yes, hindi pa ganun kalaki marahil ang buhay natin. Pero kahit yung isang taong mahina, yung pamilyang gustong magsimula ng magandang buhay, ay gusto ng Diyos na samahan at pagpalain. Malakas sa palakpak muli, ibigay natin sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, God doesn't need your strength. He needs your surrender. His glory shines brightest through broken vessels. Kahit tayo gaano kagaling, kalakas at kahusay, ang pamantayan ng Diyos, sumuko ka muna sa Diyos. Surrender mo muna kay God kung ano mo yung lakas mo, galing mo, kahinaan mo. Surrender is the name of the game. Hindi ka mananalo sa Diyos sa maraming bagay kung hindi ka muna magpapatalo at susuko sa Kanya. Baligtad eh. Sa Diyos, para manalo ka, sumuko ka muna. Sa Diyos, para Kanya matulungan, kailangan mo sumuko at sabihin mong, Lord, hindi ko na po kaya. Sa Diyos, para ka tumalino, kailangan mo munang sabihin, Panginoon, hindi ko po alam. Sa Diyos, hindi masamang sabihin, Lord, nangihina ako, hindi ko po alam. Lord, parang natatrap ako. Surrender your life to Jesus. Ang pinakamahirap tulungan ng Diyos, yung lagi nagmamaang-maangan, nagpe-pretend na malakas pero mahina. Ang pastor nangihina rin po. Ang worship team nangihina din po. Lahat ng kumakanta dito, hindi po feeling nila lagi gusto nilang kumanta. Pero they choose na tumayo pa rin at kumanta kahit alam nila na hindi maganda ang kanilang pakiramdam, pero they choose to serve God pa rin. And I believe, yun ang faith pa rin po. Alam mong mahina ka, pero lumalaban ka. Alam mong hindi mo alam, pero nag-aaral ka pa rin. Alam mong hindi mo kaya, pero nagtitiwala ka sa Panginoon. I surrender everything to God, and I know breakthrough is coming. Tapikin niyo po sa balikat ang inyong katabi, breakthrough is coming. I love the word broken vessels. Grabe nun. Doon lang tayo pwedeng manalo eh. Doon lang tayo pwedeng ano tawag dito? Yung word na broken vessels, you are qualified. Hindi ba yung parang ganun? Kasi kung laging ang tatawa ni God walang kapintasan, sino ang pwedeng makatayo? Marami nga po ako, biro mo nakakita. Nakakita na ba kayo ni God? I-research nyo to sa YouTube, ha? Nakakita po ako, tinawag ni God. Yung yung utal-utal. Di ko lang, may defect talaga yung niya, yung pagsasalita. Bakit pa tinawag ni God dito na maging communicator? Uutal-utal, saka talagang hindi niya masabi. Pero may physical defect. Pero si God ang galing. Sino yung walang paa? Si Nick Saranggola, Nick Vujicic. Vujicic, ano po? Biro mo, walang paa, walang kamay, lumilipad. Kung saan-saan po nakarating, ang lupit, nag-gogol, nag-i-scuba dive. Ang hindi ko pa nakikita po niya, pero ewan ko lang, baka naman kayo nakakita na, nagpe-fencing din po eh. Kaya pag nakikita, minsan pag gusto ko manghina, titinan ko lang yung lalaki na yun eh. Di ba minsan, yung paghugas lang sa puwet, paano niya nagagawa yun? Kaya minsan ang hirap po, pero ang galing ni God. Minsan, merong pagkakataon akala natin, sirang-sira na ang buhay natin, at hindi na tayo qualified sa mararami at magagandang bagay. May mga bagay na kailangan munang sirain ng Diyos para mabuo at para makitang siya yung totoong nagtatayo ng magagandang bagay. Amen? At wala tayong may pagyayabang, wala tayong may pagmamalak. Sige po, kung siyang palakpang na malakas, come on. Kasi I know, nakaka-connect po tayo. Ako yun. Maaaring hindi ako ganun kagaling. Pero, ang galing ng Diyos na aking pinaglilingkuran. And lastly is, God turns fear into fuel. Wala naman magsimula. Nagsimula ka rin naman sa takot. Pero hindi doon nagtapos ang buhay natin. Hindi ibig sabihin pag natakot tayo is hindi na tayo qualified, isa lang ibig sabihin yan, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Ang nakakatakot, yung hindi ka na natatakot. Ang nakakatakot, yung wala ka ng, parang wala ka ng kinakabahan, iba naman po yung super yabang,
Minsan tinatanong ako ni Lucas ano po, sabi ni Lucas sa akin, Daddy, kinakabahan ka pa ba nagsasalita ka? O siyempre naman, lalo na kapag may kaharap na nakikinig sa akin na magagaling at mahuhusay. Katulad nito, kinakabahan po ako. Kasi ang huhusay at ang gagaling nyo. Lalo na si James. Ito, psychology pa to ano po. Ang course niya, ano po. Hindi, sa totoo lang po. Kaya po, napakagandang talagang sa totoo lang po na ipinarana sa akin ng Diyos. In-expose niya muna po ako sa unang pagtuturo mga bata. Wala ko kayong makikita pong bata nakikipagdebate. Ang bata parang, tumalon tayo, tatalon. Grabe. Gumapang tayo, gagapang. Basta ako ang pinaka-favorite kong palaro sa mga bata kapag ako ay naiinis at naiingayan, una-unahang umuwi sa bahay. Ano po, yun ang palaro ko po na gustong-gusto at ang problema ko lang, hindi ko alam kung sino ang nanalo. Ano po? So mga kapatid, ang mga bata, masunurin yan. Basta tuloy-tuloy lang may mangyayari sa buhay. If you're afraid, go down and listen. Alam niyo po, kasi may kwento rito sa kila Gideon, itong mamang ito na, ang hirap kumbinsihin. Kung totoo tinawag niyo po ako, dapat ganito. Magpakita po kayo ng sign. Magpakita po kayo, nagpakita na, natatakot pa din. Ano po, alam ko maraming ganito, kahit alam mo na yung gagawin mo, humihiling ka pa ng sign sa Panginoon. Ano po? Sabi niya, kung natatakot ka pa rin, pumunta ka doon, alam mo, kayo ang pinag-uusapan. Tingin niya po kayo saglit sa akin. Minsan wala kang kabilib-bilib sa sarili mo, pero ang daming natutuwa sa iyo. Kung maririnig mo lang yung maraming taong nagpapasalamat sa iyo, ewan ko lang kung mainis ka pa. Minsan wala kang kabilib-bilib sa sarili mo, pero ang dami nagsasabi, ikaw yung nakatulong sa kanya, kaya mo naabot yan. Mga kapatid, sana paniwalaan naman natin. Oo, may naririnig ka rin pangit sa sarili mo, pero paniwalaan mo rin, marami rin nagsasabi sa iyo na magagandang bagay. Amen ho ba tayo doon? Huwag mo namang sa isipin, may isang nagsabi lang sa iyo, parang lahat galit na ang mundo, lahat galit na po, naiinis na sa iyo. Isa lang naman ang naiinis sa iyo, bakit naman may kinulod mo? Lahat asar sa iyo at galit sa iyo. Siguro kung maririnig mo lang yung, kasi meron dito mga tumatayo, may napapakinggan ako, minsan iniisip ko lang sana napapanood niya yung sarili niya kung gaano siya kagaling. Si Adriel, hinahangaan natin. Ano po? Nasaan si Adriel? Kailan ipapalabas si Adriel yung ano mo? Sa June. Sa June, ano po? Alam niyo po, sa maraming bagay sa buhay, walang tao na puro panalo agad at hindi natatalo. There is no such thing as talo sa may mga taong sinusubukan. Lahat panalo. Amen? Kasi yung humarap ka pa lang doon, maraming tao hindi makapag-audition. Maraming tao hindi tumuntong sa eskwelahan. By default, talo na agad sila. Walang talo sa taong may sinusubukan. Kaya ang mga tao, yung mga laging, ang talo talaga, yung mga takot mapahiya. Kaya pag pinag-pray po kayo dito, kahit nangangatog, mag-pray po kayo. Sabi nga po pala ni Paul sa Exodus, naku po, nagkamalka-bulbul na, ano po. Sabi ni Paul sa taga-Exodus, okay lang po yung kami naman po, pag nakikinig, naunawaan po namin niyon, ano po. Kaya huwag ko kayong mag-alala. Ang natutuwa po kami, tumayo ka, ano po, alam naman ni God na nagkakamali ka, ano po. Huwag lang mong sasabihin, purihin si Satanas, amen. Huwag naman purihin si Satanas, hindi naman papayag si God po doon, okay? Lahat po ba tayo may takot? Pero yung takot na yan ay papalitan ng Diyos ng apoy. Apoy na nagsasabing, kasama ako ng Diyos, tutulungan ako ng Panginoon, mararanasan ko ang kanyang kapangyarihan. Malakas na palakpak ulit para sa Lord. Hallelujah! And then, okay, timunan natin itong, okay, ba tayo ng lumipa? Ayan, okay, sorry. Fear is not the enemy of faith. It is open the doorway to courage. Maaring pwedeng doon ka nagsimula, pero pintuan lang din po pala yun para tayo makarating sa totoong katapangan. Ang katapangan ay hindi po yung wala kang takot, kundi yung kahit may takot ka, tumuloy ka pa rin. Totoo po yun, ayoko mo, as much as possible po, natatakot din po talaga akong sumakay sa aeroplano. Ano po? Wala naman akong fear of heights, ano po, pero natatakot po. Hindi ako malululain. Ano po? Bukod sa ayoko sumakay sa eroplano, ayoko sumakay na nag-iisa.
Kaya pag kami po ni Mrs. magkasama, nakakapit na po ako sa kanya. Ano po? Lalo na pagpa-take off. Kaya lang, sino kakapitan ko? Kapag, Mami, di ba nilagay natin sa gilid tayo sa plane? Doon ako sa gitna napunta. So, gitna. Pero okay lang din naman gitna. Amerikano pa nakatabi ko. Lalo na nakakatakot na. Ano po? So, okay lang din yon. Pangalawa, ang parang natatakot pa rin po ako. Nahirapan ako mag-speak pag ano po. Pag may mga sobrang gagaling at mga kilalang tao. Pagkatapos, ayoko nga makasama sana sa tent ni Kuya Ancho kasi alam ko mag-uusap kami. Pero salamat sa Diyos eh. Sa likod ng mga takot na yung kinatatakutan ay naroon ang mga pagpapala at himala ng Diyos. Na kung hindi ka natakot, makikita mo ang ganda-ganda lalo ng buhay mo. Pwede ko po bang ulitin ito? Sa sobrang takot nating matalo, hindi ka nananalo. Sa sobrang takot mo na humakbang, hindi mo nakita kung gaano ka kagaling at kahusay. Okay? Tayo pong lahat na narito ngayon, I want to acknowledge lang. Adriel, tayo ka nga, Adriel. Dahil nag-audition po ito sa Kids Idol. Tama ba? Pinoy Kids Idol po. Ano? Although may resulta na naman 2-2. Ano po? Pero at least hindi 4-0 or what. Palakpakan naman natin ang buhay ni Adriel po para sa ating Panginoon. Okay? Adriel, thank you, anak. Marami dito naman, ang gagaling naman ng kumanta. Ikaw yung qualified. Ayaw mo mag-audition. Pag hindi ka nag-audition, ako mag-audition. I wanna lay. Pastor, magpastor na lang po kayo. Ano po, magbasa po kayo ng Bible. Hindi naman po sa hindi kayo magaling kumanta. Basta po, huwag mo naman papasukin yung hindi mo mundo. Amen? Ano po? Yung feeling Mr. Pogi. Sino gustong sumali po? Feeling Mr. Pogi. Okay? So again, hindi itong takot, kabalisahan, kawalan, at tumitingin lang sa buhay ang nais ng Diyos. Because God is moving, let us move with faith, let us move with anticipation, let us move with power into a productive life, into a fruitful life, kasi hindi bagay sa mga nagtitiwala sa Diyos yung walang nangyayari. Hindi bagay sa mga taong may matinding pananampalataya na walang hinahakbangan. Hindi bagay sa mga taga-praise church yung hindi sumisigaw sa pagpupuri sa Panginoon. Para saan ang pagiging praise natin kung tatahimik tayo? Para saan ang taga-praise kung hindi po tayo gagalaw at hahakbang? Kaya po matindi ang pagpupuri natin sa Panginoon. Ang dami ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Can I hear amen? Malakas sa palakpak, ibigay natin ngayon sa ating Panginoon. Sige po, tayo na tayong lahat. And may we ask our worship team po, may de-declare tayo ngayon, okay? So, sa pagde-declare natin, tulungan niyo po ako, kayo mga backup singers, kayo muna yung mga backup ko. So, sasabihin ko to pagkatapos, isigaw niya yung para kay brother, tinatanggap kita. Ganun po, kasi minsan, ang hirap pala pag wala mga backup. Ngayon natin makikita ngayon kung sino yung totoong may sound sa backup ni Joyce. Marami kasi nagba-backup, walang sounds ano po. Kaya ang sarap mag-backup Hindi ka maririnig ano po. Hindi, lahat ito ay naririnig naman po. Lalo na itong, sigaw nyo po itong choir, sigaw nyo Sigaw nyo. So may 4 tayong declaration ngayon, 7 days before our 24th anniversary. Gusto kong makita as we celebrate 24th anniversary, itong orasang itong relo nito, 24 hours. Wala ako nakitang bumili kang orasan para huminto. Ang orasan ginawa para makita natin kung paano tuloy-tuloy ang panahon. You have no choice. Hindi mo kayang pigilin ang orasan. Kaya kung dumadaan ang mga oras at wala tayong ginagawa, talo tayo. Kasama mo ang pamilya mo, wala kang ginagawa, talo tayo. May pwede kang mahalin, igalang, at nawala po ang mahal natin sa buhay, talo tayo. I want you to remember every time na tumitingin ka sa orasan, God is moving. Kahit wala kang ginagawa, God is moving. Kahit natatakot ka, God is moving. Pero iba yung alam mong gumagawa ang Diyos at sinasabayan mo ang gawa ng Diyos.
alam mong gumagawa ang Diyos at alam mo sa sarili mo, the Lord is calling you not just to do something, but to do something great that will honor God, that will honor the name of Jesus, our Lord and Savior. Gusto ko po, isigaw niyo po ang declaration natin. Sabihin muna natin lahat, sabay niya ako ng worship team natin saka ng choir natin, tayong lahat. Ano po, ako muna sabi, hindi ako ang aking takot. Okay, sabihin niyo nga po yun, hindi ako ang aking takot. Hindi ako ang aking takot. Takot kang matalo, hindi ikaw yun. Takot kang malugi, hindi ikaw yun. Takot kang masira ang buhay mo, hindi ikaw yun. Takot kang maubusan, hindi ikaw yun. Hindi ako ang aking takot. Kung may naiisip ka man ng mga nakakatakot na bagay, hindi totoong tamad ka. Hindi totoong wala kang gustong gawin sa buhay. Pero kang paparalyze sa takot. Sabihin nga nating lahat, hindi ako ang aking nakaraan. Hindi ako ang aking nakaraan. Ulitin natin, 1, 2, 3. Hindi ako ang aking nakaraan. Nagkamali ka, hindi ikaw yun. Galing ka sa magulong pamilya, hindi ikaw yun. Kasi alam mo, nanggaling ako sa magulong pamilya, okay lang na maging broken family, kasi gano'n naman talaga kami. Hindi ikaw yun. Galing ka po sa mahirap na pamilya, ang nakalipas mo ay galing po sa grupo ng puro talo, hindi ikaw ang iyong nakaraan. O kahit ako muna to ako'y kung sino ang sinasabi ng Diyos. Ako'y kung sino ang sinasabi ng Diyos, tayong lahat, isang mandirigma. Isang mandirigma. Ulitin natin, hindi tayo sabay-sabay. 1, 2, 3, isang mandirigma. Isang mandirigma. Isang sisidlan. Isang sisidlan. Tagapagbago ng mundo. Tagapagbago ng mundo. Ikaw yun. You are a warrior. You are a great vessel. Pag sabi kong vessel, laging may pwedeng tanggapin ng iba kasi may tinanggap ka sa Panginoon. Kasi mabuti kang sisidlan. Sisidlan ka ng karunungan. Sisidlan ka ng biyaya ng Diyos. Sisidlan ka ng pag-asa ng Panginoon. You are world changer. Tagapagbago ng mundo. Again, hindi ikaw yan Hindi ikaw yung takot. Ikaw yung sinasabi ng Diyos. You are mighty warrior of God. Teka muna, basahin ko lang ito Maaring kaunti ang nasa aking mga kamay, pero sagana ako sa Diyos, at siya lamang ang kailangan ko sa labang darating. Minsan kasi, the only limitation you have na lagi mong nakikita, wala akong masyado Okay lang yun. Basta ang mahalaga is, ang Diyos ang iyong kasaganaan. Yung parang hindi ka makalaban kasi ganito ka lang. Hindi. Sagana ang ating Panginoon. Okay? Ang i-declare natin, sagana ang Diyos sa aking buhay. Okay? So, i-declare natin to, sagana ang Diyos sa aking buhay. Sagana ang Diyos sa aking buhay. Huwag yung scarcity mindset. Hindi natin kayang bumili. Pwede tayong mapaalis dito sa B-Mall. Pwede tayong i-extend. Pero I believe this is the conviction of our Lord. Hahanap na tayo ng lugar para sa sarili ng Praise Church. Amen. Paalisin tayo o hindi, hahanap tayo ng lugar. Hahanap tayo ng lugar kasi masyadong malitim po yung sa matang tubig kung itutuloy natin. Ang balak natin 1,000 floor yung Tower of Babel. Yung para abot na yung langit. Baka magreklamo yung matatanda, yung mga senior citizen natin. O ngayon, huwag tayong ma-intimidate. Ang laki ng bayad, ang laki ng lupa. Basta po naghanap tayo, alam natin may pera kami. Sagana ako sa Diyos. Amen? I-declare natin yan. Ako po sa totoo lang, sinasabi ko yan kila Pastor Jeff, kila Ate Beth, hindi tayo matatakot. Ang church nagsimulang wala.
Kahit nagpunta pa tayo sa Amerika, tayo ang tumulong sa Amerika. Hindi ang pag-asa ko yung Amerika. Hindi ang pag-asa ko yung politiko na pwedeng sumuporta sa simbahan. Ang pag-asa natin ay ang Diyos, the maker of heaven and earth. Can I hear amen? So mga kapatid, huwag ka namang matakot pag-aralin ng anak mo sa magandang eskwela. Huwag yung 20 years old na yung anak mo, gusto mo sa daycare pa rin. Doon tayo sa mura, doon tayo sa marami nagrarambulan, doon tayo sa mga nambubuli. Let me tell you this, kung yung anak mo bata pa lang, may connection na magagaling na ka-eskwela, hanggang sa pagtanda niya, bata pa lang anak mo, hanggang sa lumaki, may connection agad. Huwag mo naman i-deprive ang anak mo sa iyong pag-aaral. So mga kapatid, in terms of provision, huwag tayo maging intimidated. Huwag tayo maging intimidated. Kapag may malaking laban, ang Diyos ang susuporta. God is my supporter. God is my financier. God is my provider. Hallelujah. Sabi niyo natin lahat, hindi ako ang pinakamalakas. Ako ang pinakamalakas. Ulitin natin. Wala sa tempo. Hindi ako ang pinakamalakas, Hindi ako ang pinakamalakas. pero ako'y lubos na nagtitiwala. Pero ako'y lubos na nagtitiwala. Maaring ako'y mahina, Maaaring ako'y mahina. ngunit ang kanyang lakas Ngunit ang kanyang lakas ay nagiging ganap sa akin. ay nagiging ganap sa akin. Mga kapatid, kahit yung mga nasa itaas, saktong-sakto yung kahinaan mo sa lakas na meron ng Diyos. Saktong-sakto kung ano man yung mga kahinaan natin sa lakas na meron ng Diyos. Wala pa ako nakitang may kahinaan ka, hindi ka kayang tulungan ng Diyos dyan kasi mahina rin ang Diyos dyan. Hindi po. Sakto, higit pa ang kapangyarihan ng Diyos sa kung anumang limitasyon meron tayo. Do not be intimidated po, no? And lastly is this. Sabihin natin lahat ito po, hindi ko hahayaan na ang takot ay pahintuin ako. Sa lakas ng Diyos, magpapatuloy ako. Ulitin natin, hindi ko hahayaan Hindi ko hahayaan na ang takot ay pahintuin ako. Pag sinabi natin ito, dalawang kamay nakataas sa Panginoon. Sa lakas ng Diyos, magpapatuloy ako. Ulitin natin, sa lakas ng Diyos, magpapatuloy ako. Okay, get ready, worship Him, ha? I know breakthrough is coming. I know breakthrough is coming. Let us declare this. After that, I will pray for you. Sa slides natin. Lahat ng network,
lahat ng mga outreaches, magkikita-kita po tayo dito. Sabay-sabay nating pupurihin ang ating Panginoon. For the last 2 to 3 years, may ibang galaw ang ating Panginoon. Unti-unti niya na tayong nire-release para mas lalo pang maraming maabot sa buhay. Itong linggong ito, nag-aasa ko ng word just to prophesy sa bawat area ng lugar natin. Kaya po, God is moving ang topic natin. Hindi yung praise, kundi si God ang magaling sa praise. Amen. Wala tayong mararanasan na hindi si God ang gumalaw. Therefore, sa kanya ang kapurihan. Ayoko kasi dumating ang pagkakataon. Sasabihin iba, taga saan ka? Taga-victory ako eh. Pagkatapos, umupo lang pala siya sa taga-victory, taga-victory siya. Taga saan ka? CCF po eh. Ikaw ba nagpalago sa CCF? Hindi po, kauupo ko lang. Eh, ba't ang yabang mo? Bakit ang yabang mo? Hindi ba ang sarap? Taga-praise po ako. Tumulong po kami sa pagunlad. Yun po sinasabi ko mga kapatid. Kahit palaguin ng Diyos ang taga-praise, still, ang glory nasa Panginoon. Amen. Because God is moving. Because God is moving. Ayoko pong santuhin yung pangalan natin. Kaya nga, magpapagawa kayo ng t-shirt, God is moving. Kasi ayoko din yumabang, God is moving in Manila hanggang sa mag-away-away tayo, magpakompetisyahan tayo. Ayoko natin ng ganun. Gusto natin, sa pinaka-lahat po ng team natin, ito ang pinaka-gusto ko. God is moving. Pinapaalala, hindi ang denomination, hindi ang pangalan ng simbahan ang pinakamahalaga, kundi ang Diyos na gumagalaw at totoong kumikilos at nagtatagumpay. Amen ho ba tayo doon? I declare God is moving in Manila. So as early as 9:30, start tayo ng program. Mamaya announce pa nila ito. Pagdating ng 2 p.m. hanggang 4 o'clock, magkakaroon tayo ng simultaneous worship din po dito. Kung sino yung matin, pwede pa rin kayong matin. Pero lalo na yung mga taga-worship team with Pastor Romel Guevara and Pastor Susan Guevara. I don't know kung i-extend ko to sa ibang mga churches na connection natin. Pero ayoko pong malimutan natin ito. I declare God is moving in Manila. Nagsimula na tayo sa iba't ibang lugar. May gagawin ang ating Panginoon. So, inilagay ko talaga yung map. Hindi tayo lalago kung mananatili lang tayo sa isang lugar. Kapag sinabi mong God is moving, may nararating. Kapag sinabi natin God is moving, may naaabot. Kapag sinabi natin God is moving, may nangyayaring maganda. Ang pangit naman, hashtag God is moving, paubos na kami. So kaya mga kapatid, God is moving in Manila. Dinedeclare natin yan. Pati lugar may kasamang lugar, resources, finances. Hindi ka uutusan ng Diyos na hindi ka niya susuportahan. And we declare God is moving in Santa Maria, Bulacan. May mga nakuha po akong input somehow sa pag-attend ko po nitong last few days. And I continue to pray na matulungan natin ang mga bawat outreaches. God is moving in Santa Maria. Actually, yung lugar ng Santa Maria po, sa totoo lang, ito po ang Santa Maria, dito sa lugar ng Kamangyanan. Nagsimula ho sa ibaba hanggang sasakupin natin ang buhito hanggang sa silangan po. So that is our prayer. God is moving in Quezon City. Ang Quezon City, barangay pa lang, parang munisipyo na. Ganon kalalaki ang ang lugar ng Quezon City. Sobrang laki niya. Pero naniniwala tayo sa maliit, doon nagsisimula ang malaki. Sa kaunti, doon nagsisimula ang marami. Amen? Kaya mga kapatid, Quezon City Team, Praise Church, Quezon City, lakasan natin ang loob natin. Nilagay tayo ni God dyan ng may malaking layunin. God is moving in, hindi po binagoongan ito. Baka nagugutom na kayo ang maisigaw natin. God is moving in binagoongan. Hindi ho, binangonan. Kahit matraffic, kahit malayo, nagpapatuloy sila, Pastor Boy. So, pray natin itong taga-Binangonan. God is moving in Valenzuela. Imagine mo, yan yung mapa ho ng Valenzuela. I don't know kung prophetic gesture or what, pero tingnan nyo po yung kung anong image na yan.
Yan ay dideclare ko po for the last 7 days. God is moving in Kamuning, Quezon City. Nakakadalaw na tayo sa Quezon City. Sila Pastor Robs, hindi sila ma-intimidate. Mayroong magandang bagay na naghihintay. God is moving in May Kawayan. Ano po? Nahirapan ako sa paghahanap nito, pero may pandayan, ganito. Pero again, lilitaw si Fernando po Jr. bilang panday, ano po, sa katauhan ni Pastor C. Joy, ano po, at sasakupin ang buong May Kawayan. Amen. And then God is moving in Santa Cruz, Manila. Santa Cruz, Manila. So grabe po na nakikita ho natin yung paggalaw-paggalaw ano po ng team ng Santa Cruz. And God is moving in Obando. Dito tayo magsasayaw at magkakaroon tayo ng maraming anak ano po sa pananampalataya sa Panginoon. God is moving in Malabon. Ano po, nakita nyo ganyan na itsura ng mapa na yan. Lagi natin pagpe-pray, wag lang yung barangay, wag lang yung lugar, kundi yung buong lugar sa Malabon. God is moving in Tondo North, Manila. Tondo North. Maraming challenges, but God is moving. Ang mga kabataan dyan ay grabe magiging mga professional. God is moving in Talavera. Ito yung tinayo po natin na, naku, mag-20 plus na rin. Pero ngayon po, may 3 na rin silang outreach, kundi po ako nagkakamali. And pupunta tayo dyan by December to present daw nila yung 200 na members. God is moving in Novaliches, Quezon City. Na Pastor Sandy, yan ang mga unang itinayo na simbahan ng Praise Church. And then God is moving in the Philippines. And then ready Dubai, Japan. For the next 5, siguro pag nag-silver anniversary tayo, kuha mo lang tayo kahit 5 mula sa iba't ibang bansa. Isesend natin si Allen, ano po, sa Abu Dhabi 2. Ano po? Si Vincent, dahil malaki ang katawan nito, North Antarctica. Ano po, sa Antarctica natin siya idadalhin. Ano po? Sigaw natin ang malakas, God is moving! God is moving! Muli taas natin dalawang kamay natin bago natin mapakinggan ang awitin ng mga professional natin, mga kids church. Father God, help us to believe that you are moving. Help us to believe na sa aming kakapusan, kahinaan, takot, pagkukulang, even maliit na pagtingin sa sarili, ay naniniwala ka sa amin, may malaki kaming pwedeng magawa sa tulong mo. May malayo kaming pwedeng maabot dahil sa tulong mo. May matatapos kami kasi ikaw yung nagsimula sa gitna at hanggang sa dulo ng buhay namin. Panginoon, i-bless mo naman yung bawat pamilya na nito ngayon, O God. Consecrate us, O God, sa pagsasama-sama namin dito this Sunday as we celebrate 24th anniversary. Let the manifested presence of the Holy Spirit be upon us. You will move beyond our expectation and imagination, O God. Panginoon, tinulungan mo kami, hindi mo kami pababayaan. And that is our faith, O God. You are amazing. You are overwhelming kapag kumilos, Panginoon. You are progressive kapag kumilos. Salamat po, O God, ng maraming-marami. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name, Amen at Amen. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Sige anak, para sa ito. Ladies and gentlemen, may we present to you the special number of our future president, CEO of the company, mga great leaders of our next generation, the Kids Church.
siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. Lucas 17, verse 16a. Let us have the Kids Church teachers for the recognition of the graduates.